Kasi itong pag-aalaga natin ng mga manok, mga ka-agri, kailangan talaga merong science. Pero syempre, importante din yung practices natin, yung management natin, kung paano natin i-handle, paano natin alagaan sa farm natin. So ayan na nga mga ka-agri, dumating na rin ang araw na ating pinakahihintay. Papunta tayo ng airport, susunduin natin yung mga dominant CZ na parent stocks. Medyo almost 2 years natin tong hinintay na dumating. So siya nga pala mga ka-agri, kasama ko dito sa Davao Region area. Bali 5 kami lahat na kukuha ng mga parent stocks ngayon doon sa Davao Airport. Shout out nga pala sa mga kasamahan ko na kasama ko sa Dominant CZ, sina Sir Tyron from Cotabato. So babiyahe pa si Sir na almost 4 to 5 hours para kunin yung mga chicks. Tsaka si Sir Jefferson from Mati City po. Ayun, medyo malayo din yung Mati City from Davao City. Nasa mga 3 to 4 hours yung biyahe nila. Sana po wala masyadong mortality. Di natin talaga maiwasan mga ka-agri na pag ganyang klaseng biyahe, medyo malayo kasi yung pinanggagalingan ng mga chicks natin, medyo meron talagang mortality. Pero hopefully, kung meron man, kunti lang. Kasama ko nga pala si Ma'am Carla from Davao City. Yun, si Ma'am Carla ay malapit lang po yung bahay niya from Davao City. Pero yung farm niya ay andito sa Davao del Sur din, sa Santa Cruz. And si Sir Abdul from Kidapawan City. Ayan. Sina Sir Tyron at saka si Sir Abdul ay from Region 12. So kailangan nila na kumuha ng COA from Department of Agriculture or sa veterinary office doon sa kanilang city. Kasi may kasi sa Region 12 pag galing kasi dito yung mga chicks, may quarantine po sila, so baka maharang po. So kailangan nilang kumuha ng COA. So dito sa atin mga ka-agri, dito sa Davao del Sur, medyo hindi masyadong stricto mga ka-agri, walang quarantine area. And hindi naman tayo mabala ka-agri kasi kompleto yung papilis ng mga parent stocks natin ng mga chicks. So sina Dr. Erwin Cruz na yung bahala sa mga other mga papers po mga ka-agri. Shout out din pala kina Dr. Erwin Cruz saka Ma'am Christina. Sa ngayon mga ka-agri, napaka-busy po nila talaga ngayon kasi lahat ng mga stocks, no, for almost 2 years na inintay namin, ngayon lang dumating yung mga dominant season ng mga stocks, mga parent stocks po. So whole Philippines po yung papadalhan nila ng mga stocks. So medyo busy po sila. And hopefully walang aberya sa biyahe natin ngayon sa mga ipapadala nila ni Dr. Erwin Cruz. So ayan, i-update ko po kayo mamaya mga ka-agri pag makarating na tayo sa airport po. Pero syempre mga ka-agri, yung sa brooder natin, ready na po yun mga ka-agri. So one day before, pinapaandar na namin yung heater, yung bulb, no? At saka ready na po yung mga ipa, saka yung lalagyan ng tubig, lalagyan ng vitamins, saka sa lalagyan ng mga feeds. Ayan, ready na po mga ka-agri. Para po mga ka-agri, hindi tayo magraming po pagdating ng mga chicks po mga ka-agri. Bakit nga pala ako nagpalit ng mga materialis ko dito sa area ko, sa farm ko? Unang-una po mga ka-agri, iba po talaga pag maganda yung genes na kinuha natin ng mga materials. Sad to say, yung mga materials ko po noon ay paikot-ikot lang po yung bloodline nila. Dito lang po sa Davao del Sur. Minsan yung iba ang stocks ko sa Region 12 ko kinuha. So
mahina po in terms of productivity. Mahina po mangitlog, yung katawan nila hindi masyadong lumalaki. Kaya isang rason din mga ka-agri na kumuha tayo ng ng mga imported, or kahit hindi po imported mga ka-agri, kahit po local born, basta doon tayo sa mga reputable breeder, no? Reputable na mga kumpanya kagaya ng Dominant CZ kina Dr. Erwin Cruz. So ayan, magandang genes, and kasi itong pag-aalaga natin ng mga manok mga ka-agri, kailangan talaga merong science. Pero syempre importante din yung practices natin, yung management natin, kung paano natin i-handle, paano natin alagaan sa farm natin. Pero mas lamang na mga ka-agri pag maganda yung materials na ginagamit natin. So ang benefits lang po mga ka-agri, yung pag maganda yung mga materials natin na gagamitin natin, resistant po sila sa sakit, madaling palakihin, and in terms of productivity, kasi parent stocks po yun sila. So ibig sabihin hybrid pa yung mga sisyo. Ginawa talaga sa kumpanya yung ganong klase na mag-produce sila ng mga F1 na mga sisiyo. So papalakihin natin yung mga parent stocks, gawin nating breeder, and yung mga anak nila, yun yung tinatawag na mga F1. So si F1 di na natin pwedeng gamitin ulit. Kung i-breed natin, medyo sugal na yun mga ka-agri. Pero si F1 ay okay in terms po sa egg production at saka sa meat productions. Yung mga male, yun yung tinatawag natin na mga inasal, yun. At 45 to 60 days makakuha tayo ng mahigit 1 kilo. So pwede nating gawing pang meat po yun, inasal type po, kasi malaki, tsaka free range po, and parang native lang din po yung nila, yung lasa ng meat nila. So ayan. So ka-agri, andito na kami sa airport, sa cargo, and papunta kami sa sa claiming booth. So meron kaming binabayaran, siguro mga 19 pesos, o basta hindi aabot ng 30 pesos lang yung binabayaran namin. Tapos ayan, dito tinitingnan namin, chine-check namin yung mga sisiw. So excited kami na makita yung mga sisiw. And ayan, isa na ito, 853 na. Ito yung sa aking. Yan. Dito na, ibutang na So, spikas. D853, yung iba D102, yung mga decal. So excited na po kami mga ka-agri na mauwi namin yung mga sisiw. Kaya na. Okay. Dito na ibutang. So ayan mga ka-agri, andito na nga yung mga sisiw natin. So papunta na tayo sa Digo City. Hopefully sa 1 hour natin na biyahe, walang mortality po. So far so good. Walang, lahat ng mga sisiw na ipinadala ni Dr. Erwin, wala pong namatay. Okay lahat. So ayan, so far so good. So ayan mga ka-agri, as per Doc Erwin's advice, pagdating, lagyan ng watermelon. So, ni-slice po namin. Pakunti-kunti lang po yung pagbigay namin ng watermelon. So, mamaya na naman. Okay. So, tingnan niyo. Yung mga sisiw. So
Tumaya agad yung mga sisiw. Ginanahan agad yung mga sisiw mga ka-agri. Okay na yan siguro. Oh, mamaya na naman. Kain muna tayo mga ka-agri. So ayan mga ka-agri, andito na kami sa aming farm. Almost mahigit 1 hour yung biyahe namin, Davao to Digo City, kasi medyo matraffic. So andito kami sa backyard farm. Ayan yung ano natin, yung mga parent stocks na mga D853. Yan si Warlito. So kanina nagdala kami ng papel, watermelon, tsaka feeds. So hindi na ubos yung watermelon na dinala namin. Siya nga pala, ito yung incubator natin mga ka-agri. Ayan. So hindi pa yan namin pinaandar kasi hindi pa naman ginagamit. So ayan, dito tayo ngayon. Biyako. So tingnan natin. So naka-ready na to. Buong araw to pinaandar namin dito. May lock. Ayan. So ito yung ano nila. So medyo mainit. Okay. Pero parang duda ako nito. Papalitan siguro namin mamaya. Kasi 25 watts lang yung nabili namin. Dalawang 25 watts. So 50 watts sa 30 chicks. Yung ratio, again, 1 chick, 1 watt per bird. So 1 watt sa isang chick. Yan. So kung nagtataka kayo mga ka-agri na newspaper itong andito, merong ipa dyan sa layer. Sige. Baba natin. So yung plano namin mga ka-agri, yung date of birth nila plus 2 days ago from Czech Republic. So 2 days yung biyahe nila, nakarating dito sa farm. So yung gagawin namin, mga after 3 days, 4 days, yung medyo malagsik na sila, babakunahan namin ng B1B1. Hopefully walang mortality to mga ka-agri, kasi sayang naman. D853 sa dominant, sa counterpart nila Rhode Island Red, yung nakasanayan natin na pangalan. So yung initial na feeds gagamitin natin, Integra 1000 ng BMEG. So yung ginamit namin, parang counterpart ng Integra, ito po, Thunderbird Baby Stag Crumble, from day old to 1 month. So pwede lang po kasi ito yung nakasanayan namin dito. Taglo sila. So ayan mga ka-agri, ito lang muna for today's video. I-update ko po kayo sa next day po. Mag-upload tayo ng mga videos tungkol dito sa day old chicks natin. Maraming salamat. God bless po.